Nanawagan si Sultan Kiram I ng Sultanate of Sulu and Sabah na resolbahin sa mapayapang pamamaraan ang standoff sa Zamboanga City. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ng telepono si PTV ARMM Bureau Chief Munir General. Magandang umaga, Munir. Kamusta na ba ang sitwasyon diyan? Hello, Munir. Magandang umaga at weekend at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanawagan si Sultan Fuad Kiram ng Sulu and Sabah sa mga kinaukulan na resolbahin ng maayos at sa mapayapang paraan ang Zamboanga Estano sa halip na idaan sa karahasan. Ayon kay Sultan Fuad Kiram, siya ay nalulungkot na ang sitwasyon ay humantong sa pagdanat ng dugo mula sa hanay ng militar, pulis at Moro National Liberation Front at maging ang mga inosenteng sibilyan. Anya dapat pairalin kaagad ang tigil-putukan para hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga nasasawi o nagiging biktima sa hinang paguluhan na ito. Kaugnay nito si Aya Lambagan kay Emmanuel Chairman Normy Suari na para sa kapakanan ng nakakarami at manumbalik ng kaayusan at katahimikan, kapayapaan sa lungsod ng Zamboanga ay kung maaari sana magpalabas na siya ng kautusan na isamin na ng mga Emmanuel forces ang lungsod ng Zamboanga upang ang mga sibilyan sa mga apektadong barangay na katulad ng Campo Muslim, Rio Hondo, Santa Catalina, Sumarigil, Santa Barbara ay makabalik na sa kanilang mga tahanan. Balinsabay nito ay nanawagan din si Sultan Fuad Kiram sa mga mataas na official ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao na nila ang ceasefire sa magkabilang panig mula sa hanay ng militar at MNLF upang mabigyan ng mapayapa ang lungsod ng Zamboanga. Ang Sultan of Sulu ay nanawagan din sa International Red Cross na tumulong na sa mga sibilyan na nasa gitna ng kaguluhan at maging ang tulong ng mga Muslim countries na miyembro ng Organization of Islamic Cooperation at pati ang United Nations. Anya ay dapat lamang magitan na rin sa turang sigalot ang mga nasabing international bodies. Binigyan din ni Sultan Fuad Kiram ang Zamboanga standoff na ito ay may tuturing na isang political problem na saan niya ay political solution din ang dapat na kasagutan. Ang ganitong pananaw ay sangayon naman sa pananaw ni dating Presidential Peace Advisor Jesus Dorisa na kanyang binigyan din ang naturang kaguluhan ay dapat hindi ituring isang ordinaryong criminal act at nabibigyan ng karampatang military or police action pagkos ayon kay Dorisa ito ay may political undertone. Samantala, dito sa lungsod ng Cotabato, bagamat ito ay may kalayuan sa lungsod ng Zamboanga, ay pinaigting ng militar at kapulisan ng seguridad ng lungsod upang maiwasan ang tinatawag na spillover war. Pero sa panayam ng ARMM News Bureau kay Lieutenant Colonel Nelo Villuan, ang hepe ng Civil Military Office of the Army Battalion dito sa Cotabato City, anya ang military ay on top of the situation. Higit sa lahat, anya hindi nila tinuturing ang MNLF bilang enemy of the state dahil mayroon na peace agreement na kanilang nilagdaan at ng gobyerno noong taong 1996. Sa katunayan niya, sa kanilang batalyon ay may mga dating MNLF commander na naging army officer at non-commissioned officer sa pamagitan ng integration process alinsunod sa provision ng 1996 Final Peace Agreement. Para sa television ng bayan, mula sa PTV Central Mindanao at ARMM News Bureau, Munir General Nagbuulat. Maraming salamat, Munir General.